Kathleen Hermosa, naniniwalang devil's pet ang mga labubo dolls. Usap-usapan ngayon ang isang post sa Facebook na mula sa isang account na gumagamit ng pangalang Kathleen Hermosa. Ang post na ito ay may kinalaman sa isang viral trend, ang labubo, na isang uri ng doll craze o mga laruan na nakakakuha ng atensyon mula sa mga tao, lalo na sa mga social media platforms. Sa nasabing post, tinalakay ni Kathleen ang mga usap-usapan ukol sa labubo at ang mga kontrobersyal na opinyon na kasalukuyang ipinapahayag ng ibang netizens tungkol dito. Ayon sa mga naglalabasang conspiracy theory, may mga naniniwala na hindi dapat tangkilikin ang labubo, lalo na ng mga Kristiyano. Bagamat cute at adorable ang itsura ng mga labubo, itinuturing daw ito ng ilang tao bilang devil's pet o alaga ng dyablo, at hindi ito nararapat na i-promote o tangkilikin. May mga nagbabala na dapat mag-ingat sa mga ganitong uri ng cute na bagay. Nasa kabila ng pagiging kaakit-akit, ay mayroong mas malalim na ibig sabihin o koneksyon sa mga hindi kanais-nais na paniniwala. Sa kanyang post, nagsabi si Kathleen Hermosa, "Be vigilant guys," na nagsilbing babala sa mga tao na mag-ingat sa mga posibleng impluwensya ng mga bagay na ito, lalo na kung may kinalaman ang mga ito sa mga kontrobersyal na paniniwala o ideya. Sinabi rin niya sa comment section ng kanyang post, "Ang tallest pa. Parang nagplan mag-veneers pero di tinuloy ni Doc Dentist kasi nag-bounce ang payment na check. Hi, dami na interpretation at times in my head." Dito, makikita na tila nagsasabi si Kathleen ng biro hinggil sa hindi natuloy na plano at ang iba't ibang interpretasyon na lumalabas sa kanyang isipan kaugnay ng mga reaksyong nakatanggap ng labubo. Bagamat seryoso ang tono ng kanyang babala, maraming netizens ang nag-react sa pahayag ni Kathleen, at karamihan sa kanila ay natawa lamang at tinawanan ang mga sinabi niya. Ipinahayag ng ilan na ang mga komento ni Kathleen, lalo na ang tungkol sa hindi natuloy na veneers at bounce na check, ay tila wala namang basehan o hindi kapani-paniwala. Ayon sa kanila, parang isang biro lamang ito na hindi dapat seryosohin, at wala itong sapat na ebidensya o patunay upang pagtuunan ng pansin. Ang mga labubo ay bahagi ng The Monster Series, isang koleksyon ng mga laruan na may inspirasyon mula sa Nordic mythology, isang mitolohiyang sikat sa mga bansa sa Hilagang Europa. Ang mga karakter sa serye ay may mga kakaibang hitsura at ugali na bumigani sa mga tao, partikular na sa mga kabataan at mga kolektor ng mga unique na laruan. Ang labubo ay isa sa mga pinakapopular na karakter mula sa serye, at ito ang dahilan kung bakit patuloy na napapansin at pinag-uusapan sa mga social media platforms. Ang labubo ay isang paborito ni Kasing Long, na isang personalidad na kilala sa kanyang pagkahilig sa mga ganitong uri ng mga laruan, lalo na habang siya ay nagkakaedad. Si Kasing Long, na isang adult fan ng labubo at iba pang mga art toys, ay nagkaroon ng interes sa mga nilalang mula sa Nordic mythology, at ipinagpatuloy niya ang pagkolekta at pagpapakita ng kanyang mga koleksyon, kabilang na ang mga labubo dolls. Kaya't hindi na nakakagulat kung bakit may mga taong tumututok sa bawat detalye ng mga karakter na ito, pati na rin ang mga kontrobersyal na usap-usapan na nauugnay sa kanila. Sa kabila ng mga haka-haka at conspiracy theories, maraming netizens ang nananatiling mahilig sa mga labubo at ipinagpapalagay na hindi nila ito ikinakabahala o pinapalaganap bilang isang uri ng masamang impluwensya. Gayunpaman, ang patuloy na usapin na ito tungkol sa labubo ay nagpapakita kung paanong ang mga viral trends at produkto, kahit na isang simpleng laruan lamang, ay nagiging bahagi ng mas malaking diskurso at naging dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang pananaw at opinyon sa mga social media platforms. Sa huli, ang mga ganitong isyu ay nagpapakita ng paano ang isang simpleng bagay, tulad ng isang labubo doll, ay maaaring magbigay daan sa malalalim na diskusyon at magkakaibang interpretasyon sa ating lipunan.